Naiinis na nagtanong ang ating bida sa apat kung may tinatago ba ang mga ito sa kanya. Nagsaad rin ang ating bida na kapag sinabi nila ang totoo sa kanya ay hindi niya paparusahan ang mga ito. Ngunit kung hindi naman magsalita ang mga ito ay ipinapangako niya na bibigyan niya ang mga ito ng sobrang masakit na parusa. Natakot naman si Wimp Demon nang marinig niya ito kaya agad na siyang nagsalita. Ngunit pinagalitan naman siya ng kanyang kapatid at sinabihan siya nito na huwag siyang magsalita dahil hindi tumutupad ang taong ito sa mga pangako. Ngunit bago pa man mapatapos ni Violent Demon ang kanyang mga nais sabihin ay bigla namang siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang ulo. Kaya kahit na si Wimp Demon ay natakot na lang dahil ayaw niyang maramdaman ito. Pagkatapos nito ay nawala na ng malay ang kanilang kapatid kaya natakot na lang silang lahat. Agad na rin na sinabi ni Wimp Demon sa ating bida na mayroong sensitibong ilong si Go Santong. Kaya malalaman niya ang mga bagay na ilalagay ng ating bida sa materyales. Nagulat naman dito ang ating bida at kahit na si Elder Lee ay ganoon rin ang naging reaksyon. Ngunit hindi pa rin ito maintindihan ng ating bida kaya agad na niyang inutusan si Wimp Demon na lumabas. Agad naman ito na ginawa ni Wimp Demon dahil natatakot pa rin siya na baka mangyari rin sa kanya ang nangyari kay Violent Demon. Agad naman na inutusan ng ating bida si Wimp Demon na ipaliwanag niya ng mabuti sa kanya ang kakayahan ng ilong ni Go Santong. Agad namang nasumunod dito si Wimp Demon at kanyang sinabi na hindi lamang ang lakas ni Go Santong ang dapat nilang katakutin. Dahil ang ilong nito ay may godlike rin na kakayahan. Ipinaliwanag rin ni Wimp Demon na sinubukan na nilang lagyan ng lason ang pagkain nito ngunit naamoy lamang niya ang lason. Sinubukan rin nilang tumakas palayo sa kanya ngunit nasundan pa rin sila nito dahil sa kanyang pang-amoy. Ang malala pa ay matinding bagbog ang natamo nila mula sa kanya. Kaya mula noon ay hindi na sila ng ahas pa na tumakas. Dahil na rin alam nila na walang paraan upang makatakas sila palayo sa demonyo na ito ay nagpasya na lang sila na maghanap ng mga materyales upang hindi sila mamatay. Namangha naman si Elder Lee nang marinig niya ito, napagtanto rin niya na ito pala ang dahilan kung bakit sobrang relax ng taong ito dahil alam niyang hindi sila makakatakas sa kanya. Naging seryoso naman ang ating bida at napatanong na lang siya kung anong klaseng kakayahan kaya ang meron ng ilong ng demonyong ito. Nagsaad naman si Elder Lee sa ating bida na kung ganito nga ang kakayahan ng batang ito ay tiyak na wala na silang paraan upang makatakas palayo sa kanya. Nag-aalalang minungkahi naman ni Wimp Demon na huwag nang subukan ng dalawa na tumakas dahil masasaktan lamang sila kapag nahuli sila ni Go Santong. Napaisip naman ang ating bida na tama nga ang sinabi ni Wimp Demon. Napagtanto rin niya na talagang mas halimaw pa ang Go Santong na ito kaysa sa inaakala niya. Agad rin na nilapitan ng ating bida si Wimp Demon at kanyang pinuri ito dahil sa mga impormasyon na binigay niya. Nagsaad rin siya na papatawarin niya ang mga pagkakamali nito kaya hindi niya ito paparusahan. Natuwa naman dito si Wimp Demon habang nagulat naman ang dalawa niyang kapatid dahil akala nila ay hindi tutuparin ng ating bida ang kanyang pangako kay Wimp Demon. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na hindi ito isang pangako, sa katunayan ay isa itong gantimpala dahil sinabi ni Wimp Demon ang impormasyon na ito. Kaya agad na ring pinarusahan ng ating bida ang dalawa. Naging seryoso naman si Elder Lee at kanyang naisip na talagang tanga ang apat na ito dahil hindi nila siniseryoso ang kakayahan ng ating bida. Sinabihan rin niya si Joe Fan na mukhang isang malalim na panganib ang dinala ng apat na ito sa kanila. Kaya sa tingin niya ay mahihirapan silang makaalis dito. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang nasabi na tama nga ang sinabi ni Elder Lee. Ngunit nasabi rin niya na mas maayos na ngayon ang sitwasyon nila dahil alam na nila kung ano ang kapangyarihan ng Go Santong na ito. Kaya nasabi na lang niya na kahit gaano man kahalimaw ang Go Santong na ito ay kailangan lamang nila malaman ang kahinaan niya. Kapag nagawa nila ito ay tiyak na matatalo rin nila ito. Tumawa rin ang ating bida at kanyang sinabi na walang sino man sa mundo ito ang invincible, kaya kailangan lamang nilang maging determinado. Naging seryoso naman si Elder Lee at kanyang nasabi na talagang kakaibang tao ang Joe Fan na ito. Nasabi rin niya na sayang lamang dahil walang plano ang ating bida na maging isang clan head. Napansin naman ng ating bida ang biglang pagkidlat kaya nasabi na lang niya na mukhang uulan. Kaya nagdesisyon na lang siya na ibibigay niya muna ang materyales kay Go Santong at pagkatapos ay mag-iisip na sila ng plano upang matalo ito. Seryosong sinabi rin ng ating bida na gagawin niya ang lahat upang maging alipin ang demonyo na ito. Tumawa naman si Elder Lee at kanyang nasabi na sa talino ng ating bida ay tiyak niyang magagawa niya ito. Ngunit bigla namang natigil ang dalawa nang marinig nila ang matinding galit ni Go Santong sa mga kidlat.
Isang malakas rin na atake ang ginawa niya upang atakihin ang mga ulap kaya nagulat na lang ang dalawa sa kanilang nasaksihan. Nasabi rin ni Elder Lee na talagang halimaw si Gu Santong dahil kahit ang kanyang simpleng pagsigaw lamang ay nagbigay ng matinding puwersa na siyang mas malakas pa sa kanyang Necro Dragon. Kaya talagang nasabi na lang niya na mas halimaw pa sa halimaw ang batang ito. Samantala, hindi naman nakapagsalita ang ating bida dahil may nakita siyang kakaiba sa ginawa ng taong ito. Nagsaad rin siya na parating kalmado si Gu Santong mula nang makita nila ito kaya nagtataka siya kung bakit bigla itong nagalit. Nagsaad naman si Elder Lee na maaaring nagagalit ang batang ito sa kanila. Ngunit nagsaad naman ang ating bida na ang sinigawan nito ay ang mga ulap. Nagsaad naman si Elder Lee na maaaring hindi gusto ni Gu Santong ang mga kidlat. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang nasabi na maaaring natatakot si Gu Santong sa mga kidlat. Nagtaka naman si Elder Lee nang marinig niya ito kaya napatanong na lang siya kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. Nasabi naman ng ating bida na maaaring nalaman na nila ang kahinaan ng halimaw na ito. Kinabukasan ay agad nang naghanda ang ating bida sa kanyang plano. Nagising na rin ang tatlong magkapatid matapos silang parusahan ng ating bida ng magdamag. Sinabi rin niya sa mga ito na kailangan nilang maghanda dahil pupunta sila sa Thunderswarm Mountain. Natakot naman si Violent Demon nang marinig niya ito at kanyang nasabi na nasa ilalim sila ng kontrol ni Gu Santong kaya hindi sila maaaring magpunta doon. Seryosong sinabi naman ng ating bida na dapat nilang sundin ang utos niya. Dahil kung hindi ay paparusahan niya ulit ang mga ito. Natakot naman si Violent Demon dahil dito kaya agad na siyang nagsaad na susunod na siya sa kanya nang walang reklamo. Ngunit dahil alam pa rin ni Violent Demon kung gaano kademonyo ang Gu Santong na ito ay tinanong niya ang ating bida kung ano ang gagawin nila kung hanapin sila ni Gu Santong. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na huwag na silang mag-alala. Ipinaliwanag rin niya na sinabihan na niya si Gu Santong na mawawala sila ng 3 araw dahil malayo ang lugar na pagkukuhanan nila ng materyales. Nagsaad rin ng ating bida na pumayag na si Gu Santong dito, at kahit nahabulin man sila ni Gu Santong ay tiyak niyang handa na ang kanilang patibong sa mga oras na iyon. Nagulat naman ang 4 nang marinig nila ito, kaya napatanong sila kung tama ba ang narinig nila. Agad naman na nagsaad ang ating bida na tama ang narinig ng 4. Dahil maglalagay sila ng patibong upang matalo nila ang pinakamalakas na martial artist ng kanilang imperyo. Nagsaad rin ng ating bida na magiging magandang pagkakataon nito para sa kanilang lahat. Matapos ang ilang sandali ay narating na rin nila ang Thunderswarm Mountain. Kaya agad na ring naghanda ang mga ito. Naging seryoso rin ang ating bida dahil hindi niya inaakala na ganito pala ang bundok na ito. Nagsaad naman si Violent Demon na ito ang lugar kung saan sila nakakulong noon ng 60 taon. Alam rin niya na kung hindi sila naging maingat sa loob ay tiyak na mamamatay sila agad kapag tinamaan sila ng kidlat na ito. Nasabi rin niya na kung hindi sila pinakawalan ng taong nagwasak ng barrier na ito ay tiyak na mawawalan na sila ng pag-asa pang mabuhay sa lugar na ito. Ngunit ang ikinaiinis lamang ni Violent Demon ay bago pa nga nila maramdaman ang tunay na kalayaan ay naging alipin na naman sila ni Gu Santong. Nagsaad naman ng ating bida na mukhang hindi tanga ang taong nagwasak ng barrier na ito. Nagtaka naman si Elder Lee nang marinig niya ito kaya napatanong na lang siya kung sinadya ba ng taong ito na pakawalan ang 4. Nasabi naman ng ating bida na kahit gaano paganda ang array ng kanilang bilangguan ay hindi lang ito mawawasak agad sa isang pagkakamali. Kaya alam niyang sinadya ito dahil kahit na ang lugar kung saan nakalagay ang array ay hindi ito makikita ng kahit isang expert. Nagulat naman si Violent Demon nang malaman niyang sinadya ng taong ito na pakawalan silang 4. Ngunit napatanong rin siya kung bakit hindi nila nakita ang tao na ito nang makalabas na silang 4. Nasabi naman ng ating bida na maaaring may dahilan ang taong ito kung bakit niya ginawa ito. Ngunit ang hindi lang niya alam ay mas magiging pabor sa ating bida ang ginawa niya. Nagsaad rin ng ating bida na huwag na nilang isipin pa ito dahil kailangan na nilang magsimula sa paghahanda. Tumawa rin ang ating bida at kanyang nasabi na sa ngayon ay isa lamang ang kanilang priority. Ito ay ang mag-set up ng isang patibong sa itaas ng bundok na ito upang makapasok sa loob si Gu Santong. Nasabi rin niya na maliit lamang ang pinsala ng 6th grade array na ito. Kaya kapag naayos na niya ito ay tiyak na mas magiging doble pa ang lakas nito kumpara dati. Napatanong naman si Elder Lee sa ating bida kung paano siya nakakasigurado na papasok si Gu Santong sa loob ng array na ito. Nasabi rin niya na kapag naamoy niya ang array na ito at nagdesisyon siyang maghintay hanggang sa lumabas silang lahat ay tiyak na mapapahamak sila. Nagsaad naman ng ating bida na hindi kailangan na mag-alala ni Elder Lee.
Alam rin niya na kung normal na expert lamang si Gus Santong ay tiyak na hindi ito papasok sa loob. Ngunit alam niyang matindi ang kumpiyansa ni Gus Santong sa kanyang lakas kaya tiyak na papasok ito sa loob na parang bata. Nasabi rin niya na hindi pa nagkaroon ng pagkatalo ang taong ito sa buong buhay niya kaya ang tingin nito sa mga bagay ay mas mahina sa kanya. Kaya ang ganitong mga tao ang mas madaling maloko sa ganitong patibong. Kaya tiyak niyang papasok ang Gus Santong na ito sa loob ng array kahit wala silang gawin. Tumawa naman si Elderly nang marinig niya ito at kanyang nasabi na talagang matalino ang ating bida pagdating sa mga plano. Nagsaad naman ang ating bida na kahit alam niyang papasok ang taong ito sa loob ng array ay hindi pa rin niya sigurado kung sapat ang lakas nito upang talunin siya. Ngunit dahil isa itong natural na 6th grade array at dalawa sila ang gagamit nito ay tiyak na may malaking porsyento na matatalo nila ang demonyo na ito gamit ang mga kidlat. Ngunit nasabi rin ng ating bida na kung hindi man sila magtagumpay ay tiyak na malalagay sila sa panganib. Napatanong naman si Violent Demon kung ano naman ang gagawin nilang apat. Nagsaad naman ng ating bida na mananatili sila sa loob ng array upang hindi malagay ang atensyon ni Gus Santong sa dalawa. Hindi naman dito pumayag si Violent Demon at kanyang sinabi na nais rin niyang makontrol ang array. Nasabi rin nila na walang sino man sa Demon Scheming Sect ang nagbigay ng pagkakataon sa kanila na makontrol ng array kaya nais nila itong gawin ngayon. Ngunit hindi naman ito pinansin ng ating bida at kanyang sinabihan ang apat na makinig lamang sa mga sasabihin niya at sa mga plano nila. Natakot naman ang apat kaya sumunod na lang sila sa mga sinabi ng ating bida. Pagkatapos nito ay agad nang umalis ang apat papunta sa loob ng array. Ginamit naman na pagkakataon nito ng ating bida upang ayusin ang array. Makalipas ang 3 araw ay narating na rin ni Gus Santong ang Thunderswarm Mountain dahil hindi nagpakita ang mga ito sa kanya. Naiinis rin niya na sinabi na talagang masyado siyang naging mabait sa 6 na ito dahil talagang nagawa pa nilang tumakas palayo sa kanya. Agad rin na pumunta si Gus Santong kung saan nakalagay ang array at kanyang nasabi na kaunti na lang ang natitirang oras niya para manatili sa laban ng Imperial Palace. Kaya kung hindi pa lalabas ang 6 na ito upang maghanap ng mga materyales ay hindi na niya alam kung kailan na naman siya ulit makakakain ng mataas na grade ng materyales. Sumigaw rin si Gus Santong at kanyang binalaan ng 6 na kung hindi pa sila magpapakita sa kanya ay sisiguraduhin niyang paparusahan niya ang mga ito. Agad rin siyang naglabas ng malakas na aura at kanyang nasabi na siya mismo ang kukuha sa kanilang 6 palabas sa bundok na ito kapag hindi pa lumabas ang mga ito. Matapos ang ilang sandali ay wala pa rin ang 6. Kaya nainis na lang si Gus Santong at kanyang nasabi na sila mismo ang nagdala nito sa kanila. Kaya paparusahan niya ang mga ito ng matindi mamaya kapag nahuli niya ang mga ito. Agad rin na lumipad si Gus Santong kung saan nakatago ang 4 na magkapatid. Ginamit rin niya ang kanyang ilong upang maamoy ang paligid. Ngunit napatigil siya nang may naamoy siyang kakaiba sa bundok na ito. Bago pa man siya makariak na tuluyan ay isang malaking ulap naman ang nabuo sa likuran niya. Kaya nagulat na lang siya nang makita niya. Agad rin na lumabas ang ibang mga kidlat sa itaas ni Gus Santong dahil sa pag-activate ng array na ginawa ng ating bida. Nainis rin si Gus Santong dahil napagtanto niya na nasa loob pala siya ng isang array. Sa kabilang banda ay tahimik naman na nagmamasid ang ating bida sa itaas. Tumawa rin siya dahil sa wakas ay nasa loob na ng array ang Gus Santong na ito. Bigla namang lumabas ang isang malakas na kidlat sa mga ulap at kasabay nito ay nag-anyo ito na parang isang dragon dahil sa array. Nainis naman si Gus Santong at kanyang minura ang 6 dahil talagang gumawa pa sila ng array para sa kanya. Ang kinaiinis niya pa ay isa itong array na naglalabas ng isang kidlat. Natuwa naman ang ating bida nang marinig niya ito kaya nasabi na lang niya na talagang kidlat lamang ang kanilang paraan upang matalo ang batang ito. Nagsaad din si Elderly na tama nga ang hinala ni Joe Fan na natatakot sa kidlat ang batang ito. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabihan si Elderly na kailangan na nilang magsimula. Ngunit nagsaad rin siya na mahina lang muna ang gagamitin nila dahil ayaw niyang mamatay ang kanyang magiging alipin. Nagsaad naman si Elderly na naiintindihan niya ito, nasabi rin niya na hindi nila maaaring masayang na lang ang mga materyales na sinakripisyo ng ating bida para sa Gus Santong na ito. Kaya agad nang ginamit ng dalawa ang kanilang mga kamay at kasabay ito ay agad nang nagtipon ang mga kidlat na ito sa paligid ni Gus Santong. Wala namang nagawa si Gus Santong kung hindi takpan ang kanyang tenga dahil sa ingay ng mga kidlat. Hindi na rin siya nakaiwas pa sa atake ng mga kidlat kaya isang malakas na pagsabog na lang ang naging resulta nito na siyang sumire sa mga paligid. Nagkaroon rin ng matinding butas sa bundok dahil sa atake ng mga kidlat. Nagtaka naman ang ating bida kung ano na ang naging epekto nito kay Gus Santong.
Kaya nagtanong na lang siya kung bakit hindi man lang lumaban si Gu Santong sa atake ng kidlat. Nagmungkahi naman si Elderly na siya na mismo ang titingin kung ano ang nangyari kay Gu Santong. Ngunit hindi naman nagsalita ang ating bida dahil parang may nararamdaman siyang kakaiba. Isang katawan naman ang biglang lumabas nang mawala na ang mga usok sa paligid. Nagulat naman ang ating bida nang makita niya na buhay pa rin ang taong ito. Ang malala pa ay parang wala ring naging epekto sa kanya ang atake na ginawa ng kidlat. Kaya lumabas na lang ang mga pawis sa mukha ng ating bida at nagtaka siya kung paano naging posible ito. Nainis rin ang ating bida dahil akala niya ay kahinaan na ni Gu Santong ang mga kidlat. Ngunit ngayon ay maayos pa rin ito na parang wala lang nangyari sa kanya. Kaya agad na rin na inutusan ng ating bida ang apat na guluhin nila ang atensyon ni Gu Santong upang malaman nila kung paano niya nilalabanan ang mga kidlat. Agad naman na sumunod dito ang apat at kasabay nito ay inutusan na ng ating bida si Elderly na lakasan niya pa ang paggamit ng array. Agad naman na ginawa ito ni Elderly kaya nainis na naman si Gu Santong dahil mukhang aatake na naman ang kidlat. Napansin rin niya ang biglaang paglabas ng mga tao sa itaas. Kaya nainis na lang siya dahil tama nga ang kanyang hinala na ang apat na ito ang may pakana ng kidlat na ito. Sinabihan rin niya ang mga ito na itigil na nila ang kidlat na ito kung ayaw nilang masaktan. Ngunit hindi naman dito natakot si Violent Demon at natuwa pa siya dahil talagang natatakot si Gu Santong sa kidlat. Kaya agad na siyang umatake sa kanya at nagsaad siya na hindi nila ito ititigil. Hindi naman nakailag si Gu Santong sa kanyang suntok ngunit imbis na mapinsala si Gu Santong ay siya pa ang napasigaw sa sakit dahil sa tigas ng katawan ng taong ito. Kaya napatanong na lang siya kung gawa ba sa bakal ang katawan nito dahil muntikan pang mawasak ang kanyang kamao. Hindi naman pinansin ni Gu Santong ang apat dahil napansin niya na palabas na ulit ang kidlat, ang malala pa ay mas malakas pa ito na kidlat kumpara kanina. Ngunit hindi pa rin umiwas si Gu Santong dito kaya isang malakas na pagsabog na naman ulit ang naging resulta nito. Naging seryoso naman ang ating bida dahil kahit na sila ay hindi kakayanin ng lakas ng kidlat na ito kaya sa tingin niya ay may epekto na ito kay Gu Santong. Napansin rin nila ang isang malaking usok na siyang pumilibot kay Gu Santong kaya hindi niya matukoy kung ano na ang kalagayan nito. Ngunit muli na namang nagulat ang ating bida nang makita niya na maayos lang ang halimaw na ito. Ang malala pa ay parang hindi man lang ito nagalusan ng kanilang atake. Kaya agad na niyang tinanong ang apat kung nakita ba nila kung anong paraan na ginamit ni Gu Santong upang maiwasan ang kidlat. Natakot naman si Violent Demon at kanyang sinabi na hindi man lang hinarang ni Gu Santong ang kidlat na ito. Ipinaliwanag rin niya na wala man lang ginawa ang bata na ito kundi tanggapin ang atake. Mas lalong nagulat naman ang ating bida nang marinig niya ito dahil hindi niya alam kung paano ito nagagawa ni Gu Santong. Naisip rin ng ating bida na mukhang mali ang kanyang akala na kahinaan ni Gu Santong ang kidlat. Nag-aalala namang tinanong ni Elderly ang ating bida kung ano na ang gagawin nila ngayon. Nasabi rin niya na nakatayo lamang ang batang ito doon ngunit sa oras na tumakas sila sa kanya ay tiyak na mahuhuli sila nito. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang pinaalam kay Elderly na mali ang kanyang hinala. Hindi kahinaan ng batang ito ang kidlat kaya sa tingin niya ay nagkamali siya sa mga oras na ito. Ngunit nasabi rin niya na hindi pa rin sila maaaring mawala ng pag-asa dahil isa pa rin itong grade 6 array. Kaya muli niyang sinabihan si Elderly na ibigay na nila ang kanilang buong lakas sa susunod nilang atake. Agad naman na sumunod dito si Elder dahil alam niyang ito na lang ang pag-asa niya na makawala sila dito. Nainis naman ang ating bida dahil alam niyang kalahating porsyento lang ang maaaring maging tagumpay ng plano na ito kaya kahit na mabaygo man sila ay pwede pa rin nilang magamit ang array. Nagsaad si Elderly na handa na siya kaya maaari na nilang gawin ang atake na ito. Agad naman na nilabas ng dalawa ang kanilang mga aura at nagsimula na rin sila sa kanilang gagawing atake. Isang malakas na aura naman ang kidlat ang nabuo dahil dito kaya wala nang nagawa pa ang apat na magkapatid kundi umalis sa array. Ngunit hindi naman dito natakot si Gu Santong, sa halip ay mas lalong nagalit pa siya sa apat na ito. Nagsaad naman ang ating bida na kung mabubuhay pa rin si Gu Santong pagkatapos siyang tamaan ng kidlat na ito ay tatanggapin na ng ating bida na isang karma nga ang kinahaharap niya kaya hindi niya matalo ang kumag na ito. Ilang daang malalakas na kidlat naman ang biglaang nabuo sa mga atake ng ating bida at ang mga ito ay nagsimula ng umatake kay Gu Santong. Ngunit sa mga oras na ito ay naiinis na talaga ang taong ito kaya nagsimula na rin siyang gumawa ng kanyang atake. Isang malakas na aura rin ang ginamit niya sa kanyang kamao at kasabay nito ay agad niyang inatake rin ang mga kidlat na ito gamit ang kanyang buong lakas.
Agad naman na nawasak ang mga kidlat dahil dito at kahit na ang mga ulap ay nawala rin sa buong bundok. Lumabas naman ang mga dugo sa bibig ng ating bida at elderly dahil sa pagkawasak ng kanilang atake. Nasabi rin ni elderly na talagang halimaw ang gusantong na ito. Nasabi rin niya na mukhang ito rin ang dahilan kung bakit walang sinuman sa kanilang imperyo ang may kakayahan na matalo ito noon. Dahil kahit siya ay walang kalaban-laban sa demonyo na ito. Nasabi naman ng ating bida na talagang hindi para sa kanya ang magsugal. Inutusan rin niya si elderly na gawin niya ulit ang mga ulap upang mabigyan sila nito ng sapat na oras upang makatakas. Nasabi rin ng ating bida na sa ngayon ay hindi pa nila matatalo ang halimaw na ito. Nasabi rin niya na sa susunod na lang nila tatalunin ang taong ito. Naging seryoso naman si elderly dahil ngayon lamang niya nakita na sumuko ang ating bida. Kaya agad na lang niyang ginawa ang inutos ni Joe Fan dahil talagang hindi sila kalaban ng gusantong na ito. Agad naman na nabuo ang matinding ulap sa itaas ng bundok dahil sa ginawa ni elderly. Ngunit mas lalong nainis naman si Gusantong dahil talagang sinusubok ng anim ang kanyang pasensya. Kaya agad niyang tinadyakan ang lupa at kanyang sinabihan ang mga ito na itigil na nila ito. Bigla naman natigil sila ni elderly dahil sa pagyanig ng buong bundok. Agad naman na naghanda si Gusantong at kanyang binalaan ang anim na ilang ulit na niyang sinabi sa kanila na ayaw niya sa mga kidlat na ito. Isang malakas rin na enerhiya ang lumabas sa kanyang atake kaya nawasak na lang ang buong bundok dahil dito. Kahit na ang mga bundok sa paligid nila elderly ay nagsimula ring mawasak. Kaya nasabi na lang niya na talagang kakaiba ang lakas ng Gusantong na ito. Agad naman na sinabihan ng ating bida si elderly na tumakbo na ito dahil hindi nila kayang harangin ang puwersa ng atake na ito. Nagsaad rin siya na kung hindi niya magawang takasan ng atake na ito ay sa ilalim ng lupa sila magtatago. Pagkatapos nito ay tuluyan ng nawasak ang mga bundok sa Thunderswarm Mountain. Naging patag naman ang mga bundok na ito at sa gitna ay makikita pa rin ang nakatayong katawan ni Gusantong.